Samantala, tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga pamilya sa Albay, kung saan binigyan ang mga residente ng pagkain at tubig. Tiniyak naman ng DSWD na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Alamin natin ang detalye mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay. Matapos itaas alert level 3 ang Bulkang Mayon, agad na inilikas ang mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa Kamalig, Albay. Pagdating sa mga evacuation center, sinalubong sila ng ready-to-eat food packs o RTEF ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Regional Director Norman Laurio, layunin ng agarang pamamahagi ng RTEF na may sapat na pagkain ang mga evacuee, habang inihahanda pa ang mga community kitchen sa mga evacuation center. Ang ating DSWD, being the Vice Chair of the Response Cluster, meron po tayong food and non-food items. In fact, kanina galing din po ako ng mga evacuation centers ng Tabaco. Kasama ko po yung ating team. Namigay po tayo kanina doon ng modular tents, particularly doon po sa ating Tabaco City para po magamit ng ating mga affected families doon. May mobile kitchen po tayo. Bukas, i-deploy na rin po natin. Yung ating water filtration truck, naka-standby din. Lahat po ng mga resources ngayon ng DSWD ay on standby. Yung iba, ginagamit na natin. Yung mga trucks, naghahakot ng mga food packs. Of course, yung fund po natin, andyan din. This is because our very own Secretary Rex Gatchalian is closely monitoring the situation. In fact, sa mga susunod na araw, darating po siya dito para personal na makausap yung ating mga mayors at i-supervise yung ating disaster operations in as far as Mayon abnormalities is concerned. Bukod sa mobile kitchen, may water filtration at mga truck na ring naka-standby para sa paghahakot ng mga relief goods. Pagtitiyak pa ng DSWD, may sapat na pondo para tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan nating apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Alinsulod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lubos naman ang pasasalamat ng Kamalig LGU dahil sa mabilis na aksyon ng DSWD para sa pangangailangan ng internally displaced persons o IDPs. Malaking tulong to kasi may ready-to-eat food na. Then patingin ko din tayo sa Red Cross, automatic nandyan sila para matulungan yung mga evacuees natin. Nag-commit na rin si Director na bukas magbibigay tayo ng food pack para doon sa succeeding days nilang magagamit. Kumbaga, in-advise na rin natin na magtulungan na din si Barangay Council na gumawa na ng kitchen nila para naman may paglulutuan yung mga pamilya natin dito. Samantala, umabot sa 131 na rockfall events at 5 pyroclastic density current o uson ang naitala ng PHIVOLCS sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Mas mataas yan kumpara sa 85 rockfall events base rin sa pinakahuling monitoring, mayroong crater glow na naaninag sa telescope. Bukod sa pamamaga ng bulkan, nasa katamtamang pagsingaw ang plume na napadpad sa kanlurang hilangang kanluran at kanlurang timog kanluran. Sa ngayon, nananatiling nakamonitor ang pamahalaan sa aktibidad ng Bulkang Mayon para masigurong hindi nagkukulang ang tulong para sa mga bakwit. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.